Hello everyone! Bago na po ang pangalan ng ating YouTube channel. Ang tawag ko dito ay Easy Law. So I would like to welcome you to this episode of Easy Law. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay isang kaso tungkol sa notary public. Ito ay 2019 case at napaka-importante ang matututunan natin sa kasong ito. Ito ay ang case ng Constantino versus People, GR number 225696, dated April 8, 2019. Ang kasong ito ay tungkol sa isang last will and testament kung saan may nakalistang 4 na pangalan ang mga testigo. Explain ko muna na sa ilalim ng batas natin, meron tayong 2 klaseng last will and testament. Ang isa ay tinatawag nating holographic will. Ang pangalawa ay ang notarial will. Ang holographic will ay nasa handwriting ng gumawa nito, na ang tawag naman natin ay ang testator. Dapat fully handwritten ito ng testator at nakalagay ang kanyang pirma, pati na din ang date ng pagkakasulat ng holographic will. Pwede itong nakasulat sa kahit anong papel tulad ng bond paper, yellow pad, or notebook. Hindi kailangan ng witness, hindi din kailangan inotaryo. Ang pangalawang klase naman ng last will and testament ay ang notarial will. Meron itong mga iba-ibang requirements. Among others, dapat may 3 testigo, dapat pirmahan ito ng testator sa harap ng mga testigo, at pirmahan ito ng mga testigo in the presence of each other and the testator. Dapat ito ay inotaryo. Haharap sa notaryo ang testator at ang mga witnesses ng last will and testament at papatunayan nila ang kanilang mga identity at pirma. Dapat patunayan din nila na voluntary ang pagpirma nila sa last will and testament. Ngayon, balikan natin ang kasong pinag-uusapan natin. Sa kasong ito, gumawa ang testator ng notarial will. 4 ang pangalang nakasulat sa last will bilang testigo. Uulitin ko, 4 ang pangalang nakasulat sa last will bilang testigo. Alalahanin natin na sinabi ko kanina na ang requirement ng batas ay 3 testigo. Okay? So, back to this case, pinirmahan ito ng testator at ng 3 testigo at nilagay din niya ang kanyang thumb mark. Okay, pagkatapos ay ninotaryo ito ng notary public. At this point, wala pang pirma yung ika-4 na testigo. Later on, lumabas na lamang na may pirma yung ika-4 na testigo. Dahil dito, kinasuhan yung notary public ng criminal case na falsification of public document. Ayon sa nagsampa ng kaso, pinalabas ng notaryo na pumirma ang ika-4 na testigo during the same time na pumirma ang testator at ang 3 testigo kahit wala naman talaga doon yung ika-4 na testigo. Sabi ng Regional Trial Court, guilty of falsification ang notary. Sumang-ayon ang Court of Appeals. Pero pagdating sa Supreme Court, walang criminal liability ang notaryo. Nung pumirma yung ika-4 na witness, hindi ito alam ng notaryo. Hindi siya ang nagpapirma. Nung ninotaryo niya ang last will, 3 testigo na ang nakapirma at totoo naman na pumirma sila sa harap ng kapwa nila witnesses, pati na din sa harap ng notaryo at ng testator. Walang participation ang notaryo sa pagpirma ng ika-4 na witness. Ibig sabihin, he did not make it appear that the 4th witness participated in the signing when in fact he did not do so. Therefore, he did not commit a crime. Kaya lang, sabi ng Supreme Court, ang liability ng notaryo ay administrative dahil ninotaryo niya ang last will nung hindi pa ito kompleto. Hindi kompleto dahil walang pirma yung ika-4 na witness. Sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng inotaryo ang dokumento pag hindi ito kompleto. Sinight ng Supreme Court ang case entitled Bote versus Eduardo, a 2005 case, which said respondent notary public was negligent when he notarized the deed with unfilled spaces and incomplete entries, making uncertified and fraudulent insertions easy to accomplish. So anong lesson natin dito?
Ang mga notaryo publiko, they must make sure that the documents they notarize are complete. Otherwise, they are exposed to administrative liability. So yan ang lesson natin ngayon. Hanggang sa susunod. By the way, to know more about the law, subscribe to my channel and tell your friends as well. Para sa law students and law graduates preparing for the bar, meron akong webinar tungkol sa depositions and other modes of discovery. To know more, visit my website, www.easylawonline.com. And I would like to share my favorite Bible verse found in Micah chapter 6, verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. This is Attorney Chato Olivas, making the law easier to understand. See you next time.